Opo. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ilalatag ko sa inyo, tinatanong ko, ang malamang po na may kasalanan dito. Isa sa pinakamalaking kasalanan sa napakabalahura na baha na nangyari sa District 1 ng Bulacan na nagsasakop sa Kalumpit, Hagunoy, Pulilan, Paumbong, at Bulacan Town at Malolos. Yan po ang lugar ng baha na matindi, District 1. At sino ang congressman dito? Naku, si Attorney Danilo Domingo. Attorney Domingo, siguro pwede kang kasuhan ng disbarment sa ginagawa mong ito. Paano ba nangyari? Ano nangyari? Congressman ka po. Anong nangyari na nagkabaha? Bakit nagkabaha? Kung si Governor Daniel Fernando ang tanungin mo, wala siyang alam kung ano mga programa ng flood control projects na nangyari sa distrito mo sa District 1 ng Bulacan. Bakit gano'n na nangyari? Congressman Attorney Danilo Domingo? Grabe ka. Hindi po makain ng tao ang nangyari sa mga baha dyan. Saan ka makakita lang ka? Mga bahay ng tao roon sa Kalumpit. Isang taon may tubig. Saan sila umiibak? Sino ba yung controversial na sinasabi? So ngayon, paano nangyari? Bakit ka gano'n? Tapos, mamaya, bago ko itatanong, may ipipresenta muna ako na result ng investigation ni field investigation, actual investigation ni Ginoong BBM. Natuwa ako at gumawa siya ng investigasyon. Kahit na biniblame ko siya na siya ang pinakamalaking may kasalanan sapagkat inaprubahan yung mga budget para dyan at hindi man lamang niya binito at hindi ibig sabihin hindi niya inusisa isa-isa, ay at least kahit papano gumalaw yung mama. Nakikita niya na ngayon na hindi pala niya mapagkatiwalaan ang mga congressman, ang mga tauhan niya sa DPWH, ang mga tauhan niya sa mga local government units, at ang sino man. Ito po ang napakakalungkot. Bakit ganito nangyari? Bakit dapat mangyari? Alam mo, Congressman Danilo Domingo, ikaw ang sinisisi ko. Bakit po? Unang-una, ilalatag ko mamaya. Siningit mo lang mga proyektong ito eh. At hindi lang siningit, may binigay na proposal o panukala ang National Expenditure Program ng Department of Budget and Management o Office of the President. Kung ano yung mga flood control projects sa Bulacan, binago nyo, pinalaki nyo, siningit nyo. Ito ngayon ipapakita ko. Yung mga programang ito, mga project ito, ginawa po 2023. At ipakita ko sa inyo yung National Expenditure Program na panukala ni Bongbong Marcos para sa mga flood control projects dyan sa Bulacan. Hindi po nakasama yung proyekto na pag-diesel sa ilog. Yung ilog niyan, ang malaking ilog niyan, yung tubig niyan nanggaling pa po sa Pampanga River. So, ganun. Anong gagawin natin ngayon? O ito, ipakita ko muna po sa inyo si Bongbong Marcos na nagrereklamo. Ito po. Kahit na may kasalanan si Bongbong sa pagpirma ng mga budget na hindi niya inusisa, ay at least gumagalaw na siya ngayon. Never once in a lifetime na ganito nangyari na ginawa ng presidente ng Pilipinas. Dismayado ang Pangulo sa kanyang nakita nang inspeksyonin niya ang ilang flood control project sa Bulacan. Milyon-milyon ang halaga ng mga proyekto, pero halos wala raw pakinabang ang mga ito. Ang kontratista, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Isang gigil na pangulo ang humarap sa media at binuweltahan ng top 2 contractor sa maanumalyang flood control projects, ang St. Timothy Construction Corporation. Numero 1 ang lalawigan sa listahan na may mga... Tingnan mo yan, yung bahay, no, halos mahulog na sa ilog. Oh. Yan ang diki na ginawa nila ni Timothy Construction, ni Sara Diskaya. Pinakamaraming flood control projects. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy. Ang kontratista. By the way, yung St. Timothy, isa sa 3 construction firm ni Sara Diskaya. Yung isa po ay Alpha and Omega. Ang isa po ay St. Gerard. Kaya titignan natin. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti. Tingnan mo si Governor Daniel Fernando na nasa kaliwa ni Bongbong Marcos ay parang tulala na hindi ko maintindihan kung naghuhugas ng kamay o naghugas ka rin ng kamay, Governor Daniel Fernando, kasi hindi mo inasisa eh. Hindi ka naging pakialamero eh. Obligasyon mo yan kasi ikaw ay gobernador ng mga taga-kalumpit. Sa kanilang pagbabaha, biktima sa saba, ikaw ang isa dapat sisihin, hindi lang si Congressman Danilo Domingo ng 1st District ng Bulacan. Diba, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Tinutukoy ng Pangulo ang 96.4 million peso project ng kumpanyang pag-aari ng Pamilya Diskaya, isang river protection structure sa Bulusan, Bulacan. Nagpadala ng scuba diver sa Pangulo at napag-alaman na hindi well-maintained ang istruktura. Natatabunan na ng silt ang pader, hindi nakadikit ang mga sheet pile support at may mga puwang, kaya't mahuna ang protection structure. Kita mo ha? May dredging pero tingnan mo may mga isla sa gitna ng ilog na damuhan na makapal na damo. Ibig sabihin po, walang project na ginawa. Wala silang ginalaw na desiltation na paghukay, pagtatanggal ng mga harang, mga hadlang sa ilog. Sa isang sulat na natanggap ng Presidential Communications Office, inilahad ng isang residente mula Francis Bulacan. Tingnan mo, asan ang diki dyan? Wala ang diki Paano ginawa mo St. Timothy Construction? Ang mga sirang dike sa kanilang lugar. Nai-report na raw ito pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon. Ayon sa residente, umaabot ng 1 hanggang 4 na buwan bago humupa ang tubig baha sa kanilang lugar. This has been going on for years. Kailan inumpisa na ito? Tanong ng Pangulo kay Bulacan Governor Daniel Fernando na makikitang naghihintay Tinatanong kung kailan umpisa na. Walang may sasagot yung gobernador nila, walang kwenta. sa sagot ng barangay chairman. Manipis lahat yung semento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sabihin kung bakit ganito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pala pa. Tapos, ito pa. Lahat ng... Ang ganda ng relo ni Bongbong, pili patik yan, Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi ko sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito kasama sa kontrata yun. Kasama doon sa kontrata desiltation. Tingnan natin. Sa sobrang ang sa likod niya si Secretary Vince Sison. Parang iyan at isa sa pinakamagaling na kabinete ni Bongbong Marcos. At katabi niya si Governor Daniel Fernando na parang timang na walang alam. Tagal na umanong hindi nagde-desilt ng St. Timothy, tinubuan na ng halaman ang ininspeksyon nilang lugar. Hindi man talaga nag-desilt ng St. Timothy, kaya tinubuan na ng isla. Nag-reclaim ang isla, ang ilog mismo nag-reclaim at meron ng mga damo. Mahigit 135.6 million pesos ang kabuuang halaga ng dadalawang proyektong ito. Sa Kalumpit, Bulacan, ininspeksyon din ng Pangulo ang mga proyekto ng top 12 contractor Wawaw Builders na may 58 flood control projects. Wawaw Builders naman yan, sa probinsya. Sa sumbong sa Pangulo.ph, unang pahina pa lang ng listahan ng Wawaw Builders projects, umabot na sa tumataginting na 1.7 billion pesos. Naku, 1.7 billion pesos lang ang project ng Wawaw Builders. Dami nun. Paano niya nagawa ang mga project niya? Sabay-sabay. Ipapatawag daw ng Pangulo ang mga kontraktor at susuriin ng mabuti kung saan napunta ang bilyong pisong nagastos ng gobyerno sa mga flood control project na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Salamat po, Bilyonaryo, sa paggamit ko ng inyong Una, nais ko pong ipakita sa inyo na kung St. Timothy lamang pag-usapan, ito po, ang ipakita ko sa inyo, ito po yung kopya ng kontrata.
para makita ninyo. Ito po. Ayan, tingnan nyo kung magkano kontrata. Tingnan nyo ha. Nasaan yan? Nasa construction ng flood control structure at Barangay Bugyon, Serio Bayan, Balite, San Marcos, Palimbang, Kalumpit, Bulacan. So, yan po ay nagkahalaga ng 39 million. At natapos na ko, no? Nakita mo naman, hindi naman natapos. Hindi ba lang na-diesel to? Natapos ko noong August 15, 2023. Aba, anibersaryo pa ngayon. Anibersaryo pa ngayon, ang second year anniversary. Na natapos ko, no? Hindi naman natapos. Tapos yung isang project na in-award niya, St. Timothy Construction pareha, oo. Yung pag-aani ni Sara Diskaya. At ang proyektong ito ay nagkahalaga ng 96,498,200 pesos and 70 centavos. So ito po, itong rehabilitation ng protection structure, dapat mayroong diki sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Yan po ang nakikita ninyo. So ano ngayon ang ating makukuha dyan? O ngayon, ito naman, i-compare 2023 po na budget yan. Ipakita ko naman sa inyo ang 2023 na budget na pinanukala ni Bongbong Marcos sa panahon na, para sa panahon na yan. Ito po. Natandaan nyo, 96 million sa Bulusan. O ito, ipakita ko sa inyo, magkano bang ang ipinanukala para sa Bulusan? Ito po. Kita nyo? Yan po yung pinanukala. Yung makita mo, yung merong highlight. Yan. Yan po ang proyekto sa Bulusan noong 96 million ang nilagay. Pero magkano lang propose? 80 million. Ibig po sabihin, Congressman Danilo Domingo, pinalaki mo na, may siningit ka pang iba, marami kang siningit na proyekto. Isa lang ibig sabihin dito, corrupt ka na congressman. Pasensyahan tayo, Attorney Danilo Domingo. You deserve to be disbarred. Hindi ka pwede sa komunidad ng mga abogado kasi po talagang niyari mo ang budget. Talagang itong singit budget. So makita ninyo, ang budget nila 80 million lang Pero ginawa na 96 million. Yan po ang inyong congressman yan sa Bulacan, sa 1st District. Sa sunod na eleksyon, huwag nyo nang iboto po yan. Diyan sa 1st District, sakop ng Hagunoy, Paumbong, Bulacan na bayan, Malulos at Kalumpit. Hagunoy. Yan po, dapat huwag nyo na i-elect dito si Attorney Danilo Domingo. Corrupt na saka si Dan Fernando, huwag nyo na lang i-elect. Hindi siya nagmamakialam, dapat binantayan niya yan sa loob ng teritoryo niya. Nangyayari, hinayaan niya mangyari, mga walang paalam sa kanya. At nagmaangan pa, wala daw siya alam kung ano itong mga proyekto na to. Hindi mo pwede isagot yan, Danilo Domingo. So ngayon, ano ang proseso? Isisikapin natin, ipakita natin, ano bang proseso? Una, nagsimula sa budget. Isisingit ng congressman na may sakop sa lugar kung saan gusto niya merong flood control project. Ladies and gentlemen, naisingit ni Attorney Danilo Domingo ang proyekto na desiltation ng Kalumpit yung ilog diyan sa Kalumpit, Bulacan. Nasa banda ng Bulusan, Barangay Bulusan. Na nakalagay na 80 million lamang, ginawa mo pa 96 million. At marami ka pang isiningit na iba. Dahil kakampi mo si Romualdez. Kung sino ang kakampi ni Romualdez, yan po ang magkakaroon ng benepisyo sa mga flood control projects. Pagkatapos nakita in-inspection ni Bongbong Marcos, nakita nyo, walang ginawa. Nagkaroon pa ng isla sa gitna ng ilog. At yung isla na yun, mayroon pa mga damo. Ibig sabihin, ang tagal-tagal na hindi na yan
na tinanggal yung mga lupa dyan. Kaya nagkabaha-baha. Ano bang baha ang naidulot sa mga tao dyan sa Kalumpit? Ladies and gentlemen, sa isang taon po may 12 buwan. Sa 12 buwan po, 4 na buwan lamang na hindi umaabot ang tubig sa kanilang bahay. Sa sa 8 buwan ay nakapatong, nakahiga sila, ang kanilang kama nakapatong sa tubig. Saan sila nagsisiyar? Paano sila maliligo kung gano'n ang sitwasyon? Nakakaawa, sa totoo lang. So, anong gagawin natin ngayon? I am calling on, magpaliwanag ka, Attorney Danilo Domingo. Ipaliwanag mo sa mga mamamayan ng Kalumpit, mamamayan ng Pulilan, mamamayan ng Hagonoy, mamamayan ng Bulacan, mamamayan ng Paumbong, mamamayan lalo ng Malolos City. Kasi abot ang baha dyan sa Malolos City. So, yan po ang pinaka-problema ko sa iyo, Attorney Danilo Domingo. Ay, sa bagay, hindi mo magagawa yan, Attorney Danilo Domingo, kung walang tawag yung kooperasyon ng mga sumusunod. Ang district engineer ng First District ng Bulacan, yan ang matindi dyan. Buti na lang kanina nagbantay ako, yung mga bidding sa ngayon sa First District ng Bulacan ay naka-live stream. Pero ang panahon naghanap ako, walang live streaming ng bidding sa panahon ng 2023. So, ibig sabihin, yarian po. Actually, kahit may live stream, madali lang yariin ang kontrata. Kanina napanood ko, yung live streaming, binasa ko sino mga bidders, binasa kung ano mga amount. Pero siyempre, yung patago sa likod niyan bago sila magsumiti ng kanilang bid ay hindi natin alam na nagkutsabahan ng mga kontraktor. Pero ito yung I am calling to task. Explain, Attorney Danilo Domingo, Congressman, First District ng Bulacan. At bakit may ganon? At bakit nakalusot ang kontrata ng St. Timothy na pag-aari ni Sara Diskaya na ganon na hindi man lang sila humukay sa gitna ng ilog kaya nagkaroon ng isla? Explain mo, Attorney Danilo Domingo. Ito ipadala mo sa akin sa totokausi@yahoo.com ang video explanation mo. Marami pa naman kaming mga kliyente dyan sa First District ng Bulacan. Sasabihin namin na huwag ka nang iboto. Pati si Dan Fernando, walang pakialam sa mamamayan ng Bulacan. Ang kanyang style, hindi na siya makialam kasi dahil proyekto ng congressman yun tsaka ng DPWH. Ngayon, ito po ang proseso. Pag matapos na maaprubahan ang budget noong 2023, ay i-release na ngayon ang pondo. Magbibidding na ngayon. Sino ang unang kausap? Sinong unang kausap? Ang unang kausap yung district engineer. At ang district engineer ay magpapatakbo ng bidding. So kung magpapatakbo ng bidding, tawag kasi ng tawag sa akin. Ang district engineer ay magyayarian sila ng kontraktor. So pagkatapos niyan, magkakaroon na ngayon, i-implement na ngayon, alamin na kung sino panalo. Pag may panalo na, i-implement na ngayon, ang kontraktor papasok, magtatrabaho. Pero yung kontraktor hindi makapagtrabaho kung walang engineer ng DPWH na nagbabantay. Sa bawat singil sa progressive billing ng mga kontraktor ay hindi sila makakasigil kung walang perma ng inspection ng engineer ng DPWH. Ibig sabihin, kayo mga engineer dyan na pumirma sa paniningil ng St. Timothy at ng ibang kontraktor sa Wawaw Construction ay dapat makulong. Hindi na ako, wala na akong kimi kung kapareho tayong mga civil engineer. Kapag hindi nyo ginawa ang trabaho nyo, bakit kayo pumirma ng paniningil sa desilting na hindi man lang nagkaroon ng hindi man lang nag-scoop up ang mga ginagamit nilang ginagamit lang backhoe? Ganun po yung aking puntos dyan.
So pagkatapos na mabayaran yan, iiwanan ngayon, i-turnover ngayon ng kontraktor sa DPWH. Tinanggap man lang. So ang district engineer at ang regional engineer ng DPWH Region 4A at 3 ay may kasalanan. Bakit ninyo tinanggap ang proyekto na hindi tapos? Ibig din sabihin po niyan, hindi po kayo nag-inspection kasi pinayagan ninyo na tinanggap ninyo ang kontrata na hindi tapos. Inumpisan lang at naniningil na, completed sa report. Pinakita ko na sa inyo ang report na tapos daw noong February 12, 2023. Grabe. So anong ibig sabihin yan? Yung mga tao na pobre, pinupobre nyo lalo. Wala pala kayong ginawang trabaho na totoo. Kasi kung may ginawa kayong trabahong totoo, marami kayong mga mamamayan na gusto magtrabaho sa construction, nakikita kahit papano. Ang ibig po sabihin, ay dineklaran nyo lang na tapos at naniningil na kayo. Wala tuloy na tulungan ng mga tao na kukunin ninyo bilang trabahante. Grabe. So ngayon, because of that, ang konsentidor man dyan, ang mabiblame ko si Marcos, bakit hindi niya, wala siyang pamamaraan para bantayan ang lahat ng mga pinasingit na pundo. Sa simula pa lamang, si Bongbong Marcos bilang presidente, siya ang number 1 na makapigil ng korupsyon. Kung hindi niya, kung bineto niya, kung tinanggal niya sa budget yung mga budget na yan, hayaan na lang mabaha. Wala namang problema eh. Pagkatapos ng baha, tuyo na naman ulit. So, ang kasunod, ginigyan mo kasi ang congressman lang yan ang may pakialam, ang may pakana kung sino ang kontraktor na mananalo. Nang ibig sabihin lang yan, ay kausap ni Congressman Danilo Domingo si Sara Diskaya. Yung mga may-ari ng yung may-ari ng Top Nuts. Dami. Sa sunod ko na i-vlog yung mga lahat ng mga kontraktor na sa dami-dami bilyones po ang kontrata ng flood control project sa Bulacan. Kasi po sa kaisipan na dyan magtatayo ng airport. So kailangan walang baha kasi yung bagong airport ay ililipat dyan na ginagawa ng San Miguel. Bakit hindi na lang ibigay sa San Miguel ang kontrata ng trabaho pagtatanggal ng yung mga flood control projects para matulungan ang kanilang airport? Mas maganda pa yan, mas magaling pa gumawa si Aykan. Hindi si Atong Ang, si Ramon Ang. So, yan ang aking panukala dyan. So, ngayon, because of this, ay ano ang gagawin natin? Dapat ba nating ipagkatiwala ang investigasyon sa mga congressmen? Kung ako tanungin mo, hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa mga congressmen. Kasi itatago nila sarili nila. Lalo na itong si Attorney Danilo Domingo ay may bendisyon galing kay Tambaluslos. Ngayon nag-away-away na. On the warpath na sila ngayon. Sa Iloilo nga lang, yung baha dyan. Ang bata ni Tambaluslos na si Congresswoman Jam Baronda, na hindi man lang sinasabi sa mayor ng Iloilo City kung ano mga proyekto, ay sobrang baha naman ngayon. Yun pala, bata ni Romualdez, yun si Jam Baronda na Congresswoman. At ang yung mga Triñas naman, na mayor ngayon, yung anak niya na si Raisa Triñas, ay hindi sila, mga dilawan sila, mga pinklawan. Kaya gusto mangyari ni Tambaluslos ay matalo yung mga mayor o mga ano na hindi kakampi niya. Kaya nga, nagpatakbo siya sa Manila laban kay Isko at saka kay Hani Lacuna at ang binata niya ay si Sam Versosa na binigyan niya ng bilyong-bilyong pera para matatalo si Isko. Mabuti na lang at nakialam ang Diyos at hindi natalo si Sam Versosa. Ginawa niya rin yan sa Pasig City na gusto niya matalo si Vico Soto para may panalo at kanyang bata na si Sara Diskaya na binigyan niya ng maraming proyekto para manalo. Mabuti na lang nakialam ang Panginoon at hindi man lang nausog ang mga utak ng mga botante dyan sa Pasig at sa Maynila.
So much so for that, yan lang muna ang gagawin natin. Tapos sa kasunod, ano po ang gagawin? Hanggang dyan na muna po tayo at magandang umaga po sa inyo. So si Pastor Rowdy Rabi, Pastor, magandang umaga po. Sabi niya ni Pastor Rabi, tigilan nga natin yung flood control project, bigay na sa kontraktor na naman, di naman ginagawa, tapos picture na, tapos collection ng full payment. Yun nga nangyari sa St. Timothy. Hindi nga man tinanggal yung mga lupa doon, kaya naging isla. Squeezy, tingnan kong sinunod ang plano. Hindi na nga, paano susunod yung plano? Wala nga gawa eh. Ang problema dyan, Squeezy, maraming proyekto na walang plano. Basta tumubo na lang. Lisa Tanaka, singilin sila abusado. Si Lisa Tanaka, hanggat walang magsasalita at palagan ang kalokohan nila, patuloy sila sa kasamaan. Si Perny Pinto Sr., good day, busing. Squeezy, sabuatan yan, top to bottom. Lisa Tanaka, wala kasi nagmumonitor. Ang nagmumonitor dyan, ang mga engineer. Mga kapwa ko engineer na empleyado ng DPWH. Dahil pinirmahan ninyong paniningil, ibig sabihin, kayo po magbabayad yan, mga engineer sa DPWH. All Walks of Life Vlogs, Andy, Hadja, Rojas, sino iboto natin sa 28, Dr. Toto? Malayo pa po yan. Saka na natin pag-isipan. Baka tatakpo pa kung presidente. Heriberto Filimon Indiapi, Sir Toto, baka po meron mga lugar na hindi binabaha na nakuha sa flood control. Marami pong lugar na walang baha pero may flood control project. Bogart, hindi kasi napapansin yan kung di pa lumala ng baha. Nagkataon kasi sa pamilyang Duterte sa pagpagsak na kasama sa hindi nila kaalyado politiko. Ganoon naman ang tungkulin ng presidente, ayusin ang problema ng bansa. All Walks of Life Vlogs, ang DPWH sa district office, ang Quality Control Division, dapat hindi niya na nilagyan ng piring ang kanilang mga mata. Alam mo yung mga engineer dyan sa DPWH, nawa ako, pag ayaw na pumirma, baka ipapatay pa sila. Alex Payasis Torres, good morning po, sir. Lisa Tanaka, may konsentidor kasi walang malasakit sa mamamayang Pilipino. Lisa Tanaka, dapat may ahensya na nagmamonitor. Meron ang sariling nagmamonitor, DPWH. Pero dapat tama ka, ibang ahensya, hindi DPWH. Dapat may ahensya nagmonitor, no? Iwalay sa DPWH. Alex Payasis Torres, dapat ang managot ng mga iyan. Lisa Tanaka, walang isip ang mga nanungkulan, dapat palitan at sayang ang pera, ang Panginoon ang ninanakawan nila. Lisa Tanaka, Dr. Toto, sana nasa panungkulan kayo. All Walks of Life Vlogs, Julia Rojas, Exodus 20:15, thou shalt not steal. Ayun, paano natin yan? Sila nga, thou shalt not steal, pero nakaw dito, nakaw ron. Lisa Tanaka, matino po kayo. Bernard Magtibay, dapat po tanggalin ni PBBM si DPWH, Bunuan. Walang nagagawa si Bunuan, resign ka na Bunuan. All Walks of Life Vlogs, Jude Rojas, ito ang dapat parusa. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. If a thief be found breaking up and be smitten. Heriberto Filimon Indiapi, kung ako kay PBBM, kunin ko na kayo as advisor. Sana nga, Rowdy Rabi, lahat ng flood control project contractor na mandaraya ay gulpihin, tratuhin at ipako sa cross. Ang lahat ng contractor ipako sa cross. All Walks of Life, pati congressman ipako sa cross. Kasi hindi mangyayari yan. Pati mga district engineers, ipako sila lahat sa cross. Pati mga engineer na nagbabantay. All Walks of Life Vlogs, Andy Hadja Rojas, good day, Dr. Toto, ara ka sa South Cotabato or ari diri sa Metro Manila? Secret na lang, secret. Basta ari lang ko diri. Kuan mo lang ako, kuan mo lang ako, i-text mo lang ako, ari akong text message. Yan, kung sino gusto mag-text sa akin sa mga informasyon na mga corruption, ayan, yan po ang text na send po number ko po ng ginagamit. So, hanggang dyan lang po at magandang umaga po sa inyong lahat.